Naku po mga kababayan, matinding pahayag po ito ng isang batikang abogado. Kasi may ano daw si BP Sara, may ilalabas na alas mga kababayan patungkol nga ito sa grave threats case ni BP Sara Duterte. Naku, ano kaya itong alas na gugulantang sa atin mga kababayan sa mga susunod na araw? Kailan kaya ito ilalabas ng defense team? So pakinggan po natin itong pahayag ng isang batikang abogado mga kababayan. Eto na po. Ninyo sa palatuntunan ito. Opo. Sir, sa nakalipas po na 3 araw na sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, ano po yung assessment po ninyo? Well, maganda naman na nasusunod yung proseso. Sir, in the revised affidavit. Hello? Go ahead po. Nasusunod naman nila yung proseso at maliwanag naman ang mga pahayag ng both sides, yung prosecution at saka defense. At nakikita ko naman yung mga senator judges, nakikinig sila na gusto. So siguro, panalangin natin na magiging maliwanag ang palitan ng ebidensya para yung tunay yung katotohanan ng lumabas. Kasi mahirap namang maparusahan yung isang tao na walang kasalanan. Tama. Pero kung may kasalanan, siyempre kung ano yung nasa batas, yun naman ang dapat na masunod. So, maganda mangyayari ngayon, Admar. So, naharap naman tayo sa tinatawag na due process. Opo. May mga kumu-question po doon sa pagkaka-appoint or pagkakahalal bilang presiding judge kay Senator Chis Escudero. Kasi kung babalikan po natin, doon sa pag-amyenda sa impeachment rules, sinasabing 12 lang ang bumoto noon para sa pagbabago, no? Sa tingin nyo po, ito po ay naayon sa ating konstitusyon? Well, kini-question ito sa Korte Suprema ngayon. Meron ding ni-raise si Senator Alan Peter Cayetano na dapat at least 1 day na notice sa mga senador pero hindi yun nasunod. Ano masasabi niyo po dito, Attorney? Palagay ko, multi-academic na yung mga minor issues na yan. Although, alam mo, pagdating sa ito, talagang nakikita mo yan sa mga ordinary courts. May mga motion, may mga delays. Para sa akin, hindi nakakatulong na siguro yung mga issues na gano'n dahil ang importante dyan, matuloy yung pagpresenta ng ebidensya at matuloy naman yung pagpresenta rin ng defense na may pagtanggol ang kanilang sarili. At saka yung participation na nila dun sa hearing na yan, naging multi-academic na nga yung mga questions na yon. Hindi naman makaka-anal o makaka-validate do sa proceedings yung mga tinutukoy ni na Senator Judge Alan. Opo, pero naging mas mainam po ba ng acting o yung presiding officer ngayon ay si Senator Chis compare kay Senator Wing? Well, wala kasing trial background o legal background si Win Pero yung authority ng Senate President ay hindi naman nawawala kasi nakaupo naman siya doon sa rostrum nakatabi nung presiding officer. So ang pagiging pangulo naman ni Senator Gatchalian ay nananay pa rin. Nangyari na rin yan sa panahon ng impeachment ni Pangulong Estrada under yung si Chief Justice. Pero yung si Senate President Pimentel nakaupo rin sa harap. Ngayon, pagdating kasi sa mga legal issues, lalong tatagal yan kung si Win ang
si Senator Gatchalian ng presiding officer dahil siguradong pupunsulta din siya sa mga abogadong member ng Senate. Sino ba mga abogado yan? Si Cheese, si Alan, si Tia, or si Marcoleta na nakakulong naman ngayon, di ba? So, yung experience naman ni Senator Escudero, at nag-practice din naman siya. At palagi ko pinag-aralan din niya yung papel niya bilang presiding officer. At so far naman, nagagampanan naman niya na maayos. From the standpoint of the legal community, Opo. mas malaking pila yan kung si Senator Wing Gatchalian ang magpipreside. At saka ibinigay niya, sinuko naman niya yung papel na yon kay Senator Chis Escudero. Opo. Pagpalagay natin, sir, kung magdedesisyon ng Korte Suprema pabor doon sa mga petitioner, tapos illegal talaga yung yung pagpili kay Senator Chis. Maaari ba na halimbawa si Senator Win, yung maging presiding officer, yung kabuuan na pinuno ng impeachment court, pwede ba siya na magtalaga ng ano na lang, manager na lang kung tawagin? Hindi ba siya pwede yun? Pero ganoon pa rin yung parang purpose na every merong sa side sa impeachment manager or taga ano pa rin, parang magpe-preside pa rin, ganoon. Alam mo, kasamang Edmar, alam mo may kasabihan na i-rose by any other name is still a rose Di ba? Yung isang rosas, tawagin mong gumamela yun. Kung rosas talaga, rosas pa rin. Ganyan din naman yun. Sabihin mong manager, sabihin mong supervisor, sabihin mong sa lingwahe natin sa spiritual community, servant senator, di ba? Yung pa rin yun, presiding officer pa rin yun. Opo. Attorney, dito naman po sa usapin ng threshold, ito ba ay case closed na? Hindi na ba ito mababago kasi sa unang 3 araw? Binanggit na nga ito ni Senator Chis Escudero, nilinaw ni Senator Ping Lacson, at ito na nga yung stand ng impeachment court. Wala nang pwedeng debate ukol dito or mananatiling bukas pa rin ito habang buhay pa ang impeachment trial. Leopard went dark 3 hours ago. Palagay ko magiging issue yan pag dating na sa dulo kasamang Edmar. I-open nila yan dahil sa may iba-ibang pananaw yan Kasi nung gawin naman yung Constitution at sinabing it has to be 2/3 of the number of senators ang magiging threshold ng conviction, hindi naman na-imagine ng mga framers ng Constitution na magkakaroon pala ng isang fugitive from justice. Magkakaroon ng isang jinggoy na nakakulong. Magkakaroon naman ng isang Marcoleta na makulong pa. Suppose ang isang senador dyan na mayroon na siyang kinakampihan hindi na siya talagang sumali doon. So lalong yung kwentada ng 2/3 masisira. So siguro titignan nila yan. Basta huwag lang sigurong aabot doon sa magiging 5 ang 2/3, di ba? Magiging parang hindi na maganda yon. Kailangan convincing yung number of the senators that will sustain conviction. Pero actually, hindi yan ang tinitinan natin dyan kasamang Edmar. Kung halimbawa, ito lang ang aking limit,
Kung halimbawa ang majority is quorum 13 at ang two-thirds nun magiging 16. Pagpalagay mo na i-assume mo na yung 13 na yun buboto na for conviction. Actually, 3 na lang yung kukumbinsihin nila para i-convict si Vice President Sara. Sara Duterte. Kung gano'n ang tingin mo, parang napakadali yung conviction, di ba? Kasi makukuha mo agad yung 16 Meron ng 13 na buboto for conviction. Kung convince ka na lang ng 3, magiging 16 na. Yun yung mga nakakatakot dapat bantayan ng desensa. Hindi yung numero nung ang threshold 24 ba yun, o 22 o 21. Ang babantayan nila i-assume nila na 13 na yung bubuto for conviction, 3 na lang ang kukonvinsihin. Yun ang madaling yun ang parang napakadali ang conviction niya kung 3 na lang ang kukonvinsihin mo. Opo. So, kuha mo yung logic nun, Edmar. Opo. Attorney, dito naman po sa witness po, no? Meron po siyang mga sinabi at doon sa proseso ng kanyang pag-iimbestiga hanggang sa paghahain po ng reklamo ay nabanggit doon na yung mga proseso ng pagkuha niya mismo ng magagamit niyang ebidensya. Sa tingin niyo po walang problema po doon, lalo na sa usaping technical or pamamaraan ngayon ng hukuman sa pagpresenta sa mga electronic na klase po ng mga ebidensya? Bago kasi although matagal na rin yung electronic, meron na rin mga batas dyan. May mga rules and regulation yan. Yung printed copy, halimbawa, acceptable na rin yan Siguro ang maganda naman yung strategy ng defense na sinisira nila yung tinatawag na documentation yan. Kasi marami namang AI na yan na pwedeng palabasin ng AI yung gusto nilang ilabas, na ma-manipulate na rin yung mga image na yan. Siguro it's a matter of defense na yan, Edmar, pagdating ng opportunity ng defense to present their evidence, yun ang ilalabas nila. You cannot destroy the prosecution by cross-examination alone. Walang nananalo sa cross-examination lang Drama lang sa TV yun, Manong Edmar Yung makikita mo na biglang umamin yung testigo na totoo yung sinasabi nyo. Walang ganun sa katotohanan Sa actual, yung cross-examination mag-inject ka lang ng doubt Ang panalo mo pa rin yung klase na ebidensya mo na ipipresent. Alam mo, nakikita ko dyan, nakikwentuhan na rin lang tayo, Opo. Tatlo ang pwedeng approach ng defense dyan Ayaw ko kung meron pa ika-4 para sa kanila, Pero yung tatlong yun, una, i-deny nila na wala talagang ganong sinabi si Vice President. Yung sabihin nila na AI generated lang yung ipinipresenta yan, Pero these two options ay masyadong subserving. Yung pangatlo dyan na maganda siguro is yung kaya sumagot siya ng ganon dahil na-provoke din siya, na tinatakot din siya na patayin. Kaya nagsalita rin siya ng papatayin din kita. Parang yung pag normal na, meron kasi sa libel na you have the right of self-defense na yung sasagot mo, parang pagmumura rin
pero kailangan balansyado dun sa sinabi ng kabila. Parang yan ata yung punto din, attorney, kasi kung mapapakinggan natin yung closing remarks ng depensa, muling nabalik doon yung Oplan na Romanov, yung mga biglaang pagtanggal sa kanyang security, profiling kung saan siya nakatira, Davao and Manila, at napakarami pa na parang red flag sa kanya, at andun yung banta, which is nagkaroon nga ng conditional threat kung tawagin, attorney. Iyon nga, kaya sinabi ko kanina parang nagpipintuhan tayo dahil alam mo yan alam kong nasubaybayan mo rin. Palagi ko yan ang magiging principal defense nila. Kaya nabanggit ko naman yung pangatlong na yan kasi yung binanggit mo yung sinisira nila yung documentation ng video, no? So that is one of the options, isa sa tatlong sinabi ko. Pero yung pangatlo na ikaw, maganda yung observation mo, para ka na rin abogado, Edmar, nakita mo yung takbo ng depensa ng defense. Diba? Opo. Dito naman po sa sir, sa ebidensya na sinasabing gagamitin, pero hindi naman po sa panahon na siya ay impeachable official. Pwede ba 'yon? They put 100,000 people on one ark and gave me a bed on deck 943. No elevator, only ladders. People fell every night. I climbed down for breakfast. Hindi pwede yun kasi ang isa sa mga issue dyan yung character So, ano ba ang character mo bago ka naging vice president? Ano ang character mo nung naging vice president ka na? At ano magiging character mo pag naging presidente ka na? So, ni-establish nila yung pattern ng character. Kasi alam mo yung impeachment na yan, dalawa yung tinatarget ng prosecution yung senator judges at saka yung public na nakikinig. So, i-present nila yung who is Sara Duterte before she became president, vice president, di ba? Yung kilos niya as a mayor or vice mayor. Pero alam mo, double-bladed yan, Edmar, kasi kung may papakita nila na strong leader siya doon sa character na yun, at strong leader pa siya ng vice president, it will convince the people na what we need is strong leader. So, yung sinasabi mo yan, baka yan din ang magiging problema ng prosecution later dahil ang taong bayan marunong namang tumingin doon sa klase ng character dahil ang taong bayan natin on their day-to-day life do look at people and they see character na obserbahan nila. Matatalino rin ang mga Pilipino, Edmund. Opo. Attorney, siguro bilang panghuli, paalala, mensahe, payo nyo po sa ating mga kababayan kasi mahaba-haba pa pong impeachment trial ito. Ano ba ang mga dapat nilang gawin? Lalo na, expect pa natin yung mga technical na usapin tungkol sa batas. Ano po ang inyong mensahe, sir? Palagay ko dapat manatili silang manood o makinig sa SMNI, no? At kayo naman, mga reporters at yung mga resource person nyo na halimbawa ako o minsan-minsan, it's our responsibility na may bigay sa taong bayan yung dalawang point of view para maging objective. At ayahan natin ng taong bayan to make their own appreciation at decisions. Pero maganda itong ginagawa SMNI kaya ini-encourage ko nga na subaybayan nila itong coverage ninyo ng impeachment proceedings. Attorney, dagang salamat. Maraming salamat. Ayun mga kababayan, no? So parang parang sinabi dito mga kababayan, no, yung mga pangunahing alas, no, na magiging ano ba, yung bang
bala ng depensa, mga kababayan. Yun yung mga sinabi dito ni attorney. Kumbaga magiging ano nila, pangunahing bala sa prosecution, mga kababayan, dito nga sa House panel para matalo itong mga itong prosecutor panel, mga kababayan. So yun yung pahayag ni attorney. So comment kayo kung anong pahayag nyo sa pahayag ni attorney Attorney Amado Valdez, mga kababayan. At sa mga bagong pasok po dyan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.